yung una niyong gagawin? Siyempre, lalabas ang cellphone. Video ha. Trending. Sa trending. Ano? So yung tanong ng iskriba, parang ang gusto niya, ang isasagot ni Jesus ay isang gawain lang. Ano bang, pag ginawa niya yun, he will inherit heaven. Pero iba yung sagot ni Jesus. Una, ginanong muna siya. Pangalawa yung sagot niya, hindi particular na gawain, kundi a change of lifestyle. So parang ang binibigyan ng diin ni Jesus ay yung kabutihan hindi nakabase sa ibang tao, kundi sa puso ng isang tao. At yun yung parang mensahe na magandang makita natin. Kung ang Diyos ang nasa puso natin, so, ang kapwa natin ay talagang ating mamahalin. So bakit? Kasi ang makikita natin sa kapwa natin, hindi lang siya, kundi ang makikita natin ang Panginoon. Pero alam natin, hindi naman gano'n ang nangyayari. Diba? Yung tanong kanina ni Father Maki, may mga sumagot ng oo. Hindi ko yun. Ito yung sagot yun. Hindi totoo yan, Father Maki, binola ka lang nila. Kasi madami naman nakahato sa inyo, wala naman tumulong. Oo, hindi mo lang tinignan. Kasi nakasirot yung iba, kaya hindi nila nakita yung mga nakahanto sa inyo. Pero yun yung mahalaga, no? Kung ang Diyos ang nasa puso natin, ang lahat ay magiging kapwa. Lahat ay madaling mahalin. Pero yung sa totoong buhay, hindi yun ang nangyayari. Diba? Sa bahay lang natin, ilan yung kasundo ang nanay nila? Ilan yung kasundo yung tatay niyo? Ilan yung kasundo ang asawa nila? Hindi na ako magpapataas ng kamay. Nakawa lang magtaas ng kamay. Ilan yung kasundo yung mga anak nila? Diba? So bakit? Bakit hindi natin kasundo yung mga nasa bahay natin? Kasi siguro may mga nagawang mali. May mga nagawa na hindi natin gusto. Yung Samaritano, siya yung hindi inaasahan na gagawa ng mabuti. Pero bakit siya yung pinili ni Jesus na karakter? Pwede naman maglagay si Jesus ng ibang karakter. Pero bakit Samaritano? So gusto na ipakita sa mga Hudyo noon at sa atin ngayon na kahit gaano man kasama ang isang tao sa tingin natin, meron pa rin siyang kabutihan. So bakit? Kasi nilikha siya ng Diyos. Siya ay kawangis ng Diyos. Kaya gaano man kasama ang isang tao para sa atin, meron pa rin siyang kabutihan at higit sa lahat, mahal siya ng Diyos. Kaya yun sa Ebanghelyo, change of lifestyle. Ang Diyos ang ilagay natin sa puso natin. Sa ngayon, sa lahat ng tao, ang makikita natin ang Panginoon. Amen po. Nawalan na gabi po. Amen. Lingunin ng katabi. Ayan, sabihin mo katabi. Alam mo ba? Na kahit ganyan ka, mahal kita. Dahil nasa iyo ang Diyos. Bubus pa agad yun. Kamusta na po kayo?
kay Sister Jubilin. Ano ba kayo ganong experience? Meron. Lahat tayo meron gano'n, di ba? Diba parang ang buhay natin ay tataas, pagkatapos ay bababa, hanggang sa upo tayo sa parang bedrock na. No? Parang kung wala na tayong bababaan pa. Pero hindi naman natin po pwedeng kitilin ang buhay natin kasi napukonsensya tayo. Tsaka hindi natin alam kung paano tayo pagka tayo ay nagpaniwakal. Di ba? Meron tayong pag-iisipan kapag tayo ay talagang dumating na rin sa bedrock ng ating buhay. Sa taong ito ay pinagdiriwang natin ang Jubilee of Hope. So we are pilgrims of hope. Sa tuwing maalala natin ang katulad ng mga natin ng Sister Jubilee, na parang tayo ay talagang nasa kailangan na ng paglalakbay natin sa buhay na ito, alalahanin natin na mayroong bukas pa. May bukas pa. May pag-asa. At habang tayo binibigyan ng buhay ng Panginoon, mayroong nakalaang misyon. Katulad ng sinasabi niya, mayroon pala siyang misyon sa community na kanyang kinabibilangan. Hanggang ngayon siya ay naglilingkod. Ito mga mukhang ito, ito mga magagandang mukhang ito, ito mga ngiting ito, yung sumasayo na ito, I know, I believe. Kasi ako rin at saka ang aking pamilya, meron yung pinagdadaanan. Pero, palagi tayong nalalapas dyan. Amen! Naalala ko tuloy yung sinabi ng Father David Toyhouse. Sabi niya, dito pag-Zoom meeting, nasa kalagitnaan tayo ng 12-day war. Ang sabi niya ay, ang question, meron pa bang pag-asa? Meron pa kayong pag-asa tayo makaalis sa ganitong sitwasyon? Ibig sabihin ay ang Israel. Ang Israel ba ay mayroong pag-asa pa na makalabas sa ganitong klase ng digmaan? Ang sabi niya ay, balikan natin ang history, ang sabi niya. Ang First World War, mas grabe ang First World War. Sino mag-iisip na matatapos pala ang First World War? At then naman ang Second World War. Sino mag-iisip doon na matatapos din ang Second World War? At dumating ang panahon ngayon. Sino kaya mag-iisip na matatapos ng 12 days lamang ang war na yun? Pagamat mayroon pa tayong hinaharap ng mga pagsubok between Israel and Iran, Houthi, Hezbollah, at Hamas. Meron pa. Pero matatapos din yan. Amen! Amen! Sa ating Ebanghelyo, meron tayong kalaban. Brother, ang mga Israelites, mayroong kalaban. Sino? Mga Samaritano, di ba? Ang Samaritano at saka ang mga Israelis o Israelites at that time, mas masakot ang kanilang relasyon sa Arabo o Palestinas at saka mga Israelis ngayon. Kung sila ay grabe ang pagkakamuhi sa isa't isa ngayon, mas grabe sila noon. Pati ang ating Panginoong Jesucristo ay biktima ng kanilang pangungutya. Sino makapag-iisip na after 7,000 years, or rather 2,000 years from the time of Jesus, ang relasyon ng mga Israelis o mga Israeliano, Israelites, sa lahi nila ngayon, ay magiging mabuti sa mga Samaritano. Kung nakapunta tayo sa Mount Gerizim, di ba? Dinulong ko kayo sa Mount Gerizim. Doon sa may Nablus. Nagpunta tayo doon sa Orthodox Church. Doon sa taas doon, mayroong village ang mga Samaritans. About 500 of them still surviving. And yet, they are being nurtured ng mga Israelis. Good na sila. Kaya, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Communally, bilang isang bayan, bilang isang community, at tayo bilang isang individual. Huwag tayong mawawala ng pag-asa.
16 years, 17 years. No, naging musician sa time ni Gloria Pinoy. And convicted, no, pumunta na Bilibid. And the other day, Lumaya. And gusto ko yung disposition ng isang convicted na June Lusada. Sabi niya, wala na kong hilingin sa mundo. No? 62 na daw siya. And nakasama niya na yung mga tao sa gobyerno, yung mga tao sa Bilibid. No? Sabi niya, wala naman talaga masama. Masamang tao na pinanganak sa mundo. Sabi niya, nilid lang. Nilid lang kasi nung pinanganak daw, talaga mabait. No? In the process, no, you committed sin and you encounter insecurities, maybe, or pain sa buhay, and trauma. No? So, nagiging defensive, nagiging violent ang tao, and nagiging kumawa, no? Nadidepress, nagkakaroon ng anxiety dahil sa ganun yung point niya. No? Sabi niya, wala na daw siya hilingin. No? Kung ano na lang darating sa buhay, yun na lang. I think, no, yung disposition ni June Lusada, bagay yun sa inyo. 62. Ilan kayo 62 dito? Marami, no? Yung age bracket ng El Shaddai, siguro mga 40 plus. 40 plus, so siguro yung iba lower. Pero karamihan sa tingin ko, no? Parang doon na sa edad na gano'n. No? Pero yung disposition, wala. Kaya kung titignan mo, this is not unique sa inyo. Na ibang mga communities, yung mga away. Yung SLRC, Jerusalem, Agron, DMC, may mga away, yung mga ministries mo. Taga-sipahan tayo. Pero hindi kayo, yung Israel nga may away, may bumbahan na. Pero bakit yung away talagang binibili ng kahit na yung taga-sipahan? Bakit kahit na alam mo mali yung push, kahit alam mo mali ang chismis yung push, kahit alam mo stressful and toxic itong nature yung pinapaglaban mo, no? Parang hindi pa kayo sawa sa gera? Parang excited tayo ngayon, no? May kaaway ka, have the disposition na peace. Parang ang mundo ngayon is parang nabugbog ng gera, tapos may El Shaddai na nag-aaway, may politika, may intriga, no? Sa anniversary ng Friday, maybe good to confront yourselves, yung mga kalaban dyan. Wala na, surrender. Kasi yung iba sa inyo, malapit na kayong mamatay. Pustahan tayo. Yung mga matatanda mamaya siya, yung dumaan na crispy balat ng lechon belly, nakita ko na. Yung mga matatanda mamaya siya yung unang makikipagagawan pa sa balat ng lechon and laban ng lechon, and sometimes, no, dahil sa hypertension, I'm sure itong El Shaddai community natin may mga maintenance na ito. Itong El Shaddai community may mga stress, sabi ni kanina ni Amba, yung mga hindi nakakatulog, given na yan sa inyo. Plus, yung community life ninyo, natin napaka-strong, please give way sa release. Release yung cause ng stress mo. Kung maliliit na bagay, let go. Mga hindi man lang, buhay mo yung nakataya, let go. Huwag nang pag-awayan yung mga maliit na bagay kasi pamilya tayo. So I think that is isa sa mga magandang gawin. No, hindi naman kayo nakakita ng mga na-hold up at bulagta dyan. I think the best way is to be charitable sa mga kasama nyo sa community. Do not talk
if not necessary. No? Kasi minsan, alam mo na ang panahon ngayon, it's easy to post, it's easy to destroy the person, it's easy to make fake news, public story, etc. etc. Sana po, mitzay ko, make yourself tired sa mga bagay na gano'n and let us move on as community na nagkapayapaan, pagtanggap. Kung ano man yung weakness nila niyan, huwag nagatungan. Tama na, stop na, di ba? Okay? So, dahil malapit na kayo mamatay, Amen? Amen! Let's celebrate the day. Sister Joby Pasquin. Ayan, isang pagpapalong gabi po sa atin lahat! Ayan, on behalf of our prayer group Sunday in the Saturday Jerusalem, we are, binabati po namin kayo ng 13th Thanksgiving celebration. Hallelujah! Praise the Lord! At ito po ang aking ibabahagi ko sa inyo sa gabi ito na short, no? Buhay pa totoo po na tungkol po kung paano ako tinawag ni Yahweh Shaddai sa kanyang gawain. So, way back 1998, 1999, or maybe I'm not sure, ako ay tinawag niya sa Hong Kong. Ito ang unang kapagtawag ni Lord sa akin. Sa kalagitnaan ng aking pinagdadaanan na anxiety. May panic disorder ako. Panic attacks. May napansin kasi ako noon sa aking mata noon na sobra akong kinakatakutan and I was thinking na ako po ay mabubulag, mawala yung vision ko. So grabe, sa baka sa aking mukha, ang pangamba at takot noon. So bago ako sa pangamba at takot na ako, isip ko noon, baka mabubulag ako. So yung mga tao nakakakita sa akin, very pale talaga ang aking mukha, napapansin nila yun sa akin. So, at ang una kong pagdalo sa gawain ay yung anniversary ng Hong Kong chapter. At yun po ay nasundan ng 1, 2, 3 at hanggang huminto ako. Hindi po ako nagpatuloy nun. Ano po, siguro gumanda yung pakiramdam ko nung kaya nakalimutan ko ulit ang si Yahweh El Shaddai. At ng bansa, may ginamit siya ulit na kapatiran upang ako ipabalikin ni Lord at tawagin ulit sa kanyang ubasan. So, noong 2010, noong April or May, namit ko si Sis Vilda at dito nagsimula ang journey ko sa paglilingkod sa ating Diyos. Bagaman po una po, mga kapatid, lubog, litaw ako sa gawain. Naamin ko po yun. Ako ay nakapadala sa influence ng litaning. Nagdadahilan na may sakit ang ulo or whatever. Kasi ang mindset ko noon, bakit kailangan ko pang maggawain? Nagsisimba naman po ako. Ano po? Kasi hindi ko pa naiintindihan anong gawain. Pero salamat sa Diyos at masipag ang ating kapatid na nagpa-follow up sa akin every now and then. Ay ako nagpatuloy hanggang sa naging choir. Naging choir ko naman, pero hindi masyadong sineryoso ang pagiging choir. Hindi nag-memorize ng mga lyrics, yung mga ganun pa. So, kadalasan ako nag-lip sing. Meron akong nakitang video ko noon, anniversary, first anniversary na nasa na-attend ko. Nakita ko talaga yung video ko, nag-lip sing lang talaga ako. Doon nag-iiyak talaga ako sa Panginoon. At kahit nasa gawain ako noon din, patuloy din ako nagkakasala sa maling relasyon. Po. Ang mga aral na aking pinapakinggan, mga kapatid, ay hindi na-absorb ng aking puso, matigas na puso, kundi lumalabas. Napapakinggan nito, lumalabas doon sa kabila. Hanggang sa dumating, mga kapatid, yung time na na-realize ko na parang nimi-waste ko lang yung time ko sa gawain. Yung feel ko, niluloko ko lang ang aking sarili. Kung patuloy ako sa gawin na gano'n, lalo akong parang ang feeling ko ay nagkakasala, lalo nagkakasala ako na hindi ko po isinasabuhay yung turo ng ating Diyos. Nandoon yung konsensya ko na. So, sabi ko, Lord, anong nais mo sa akin? So, mga kapatid, hindi ko namalayan na yung dating katamaran ko ay unti-unting sinisipag sa pagpunta sa gawain at sa simbahan. At kung may time na hindi ako nakapag
gawain, naramdam ko na may kulang talaga. Ito po. At mula noon, nagkumita po na isang manggagawa sa pagiging quiet. Minsan marurugtog dahil mayroon man tayong kunting kaalaman. At ngayon naman ay nasa core group for 7 years sa loob ng 15 years in service. So, napagtanto ko na ako pala ay tinawag niya upang mailigtas at maglingkod sa ating Panginoon Yahweh. Amin si Brother Bong, may 3 minutes na yata. Hallelujah! So, ayun na lang kasi, nag-aaway talaga. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Marami pa sanang isusunod ko, pero nag-aaway na po si Brother Bong. Maraming